Rodrigo Duterte. Nakabaon na yan doon sa tali. Pag pinatay ako, Hiya naman kayo. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang vice-presidente ng Pilipinas ang na-impeach ngayong taon. Isa sa mga naging batayan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang questionableng paggamit sa milyon-milyon pisong confidential funds ng OVP at ng DepEd. Umusad po ang reklamo mula sa Kamara papunta sa Senado pero ilang beses na antala hanggang tuluyang na-archive matapos katigan ng Korte Suprema. May recap tayo dyan sa pagtutok ni Mac Pulido. That at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Sa apat na inihaing reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte simula Disyembre ng nakaraang taon, ang inihain nitong Pebrero 5 ang naiakyat sa Senado matapos makakuha ng lagda ng endorsement na sobra sa 104 na required na bilang o 1/3 ng Kamara. Kabilang sa mga grounds of impeachment ang paglabag sa saligang batas, pagsira sa tiwala ng publiko, graft and corruption at other high crimes. Isa sa mga batayan ng pahayag ito ng bise sa isang live broadcast. may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nabanggit ding batayan ang paggamit umano ng Office of the Vice President na confidential funds sa loob ng 11 araw noong 2022. Pati ang pamimigay umano niya ng pera sa ilang opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement, pagkakaroon ng umano'y unexplained wealth at hindi umano pagdedeklara ng lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pero ang pagliliti sa kauna-unahang vice-presidenteng na-impeach sa kasaysayan ng bansa na diskaril dahil sa petisyong ipatigil ang impeachment process. There were 3 priorly filed impeachment complaints and which were not acted upon. The Speaker should have referred it to the Committee on Justice within 3 days. Yan ang hinihintay ng Senado kaya di agad-agad ikinasa ang paglilitis. Bagaman nagtipon pa bilang impeachment court noong June 10. Hindi na yan natuloy dahil pagdating ng Hulyo, kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon at idineklarang nalabag ng Articles of Impeachment laban kay Duterte ang probisyon ng konstitusyon na nagsasabing isang reklamong impeachment lang ang pwedeng ihain sa loob ng 1 taon. Hindi rin umano nabigyan ng bise ng due process o pagkakataong masagot ang mga akusasyon sa Kamara. Bagaman pinagdedebatihan ng maraming legal expert ang desisyon, bumoto ang Senado noong Agosto na ilipat sa archives ang impeachment complaint. Ilang kampo ang nagpaplanong buhayin ang reklamo na maaari naman ayon sa Korte kung palilipasin ang 1-year ban at susundin ang prosesong inilatag sa bagong desisyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.